Another day, another araw na naman mga ka-artek. Dito, nililinis tayo ng tubig. Nice. Nakikita mo naman, di ba? Nakikita mo naman, di ka lang magsalita pa, nakikita mo na yan. Di ba? Dito ka-artek, nililinis natin, dinidrain natin yung tubig galing sa una nating filter. Ang pagbukas dito ay pangaliwa, pakaliwa. Masikip man, pindutin yung pulang pindutan sa filter na yan. At dito nga natin makikita kung gaano kadumi ang paggamit natin sa filter na to sa loob ng isang linggo. Ang makikita nyo, medyo madumi siya talaga at gamit na gamit ang filter na to. At sa pagtapon ko ng tubig na to, wala kayong makikitang buo-buong putik dahil yun sa pagdidrain natin kanina. Dito naman tinatanggal natin ang sediment filter. Sa sediment filter pa lang makikita mo nang malinis na ang nakukuha nating tubig. Sa pagtapon ko ito, makikita nyo na malinis ang natapon na tubig. Sa pangatlo at pang-apat na filter ay naglalaman ng nylon o yung tali mismo. Yung pang-apat na filter ay kasing tulad pa rin na nylon o yung tali na filter na ginagamit natin. Pero mas malinaw to, mas malinis. At kung makikita ninyo sa pagtapon ko ng tubig na yung pang-apat mismo ay malinaw na. Ngunit hindi pa ito naiinom. Ngayon simulan na natin linisan tong plated filter. Yeah, boy. Nice. Yung source ng tubig namin ay galing sa deep well. Umaabot ito ng mga around 400 plus yung TDS niya. Yun din yung cause kung bakit namumuti yung mga tiles natin sa mga banyo, sa kitchen sink. Kaya kapag ganun kataas, talagang puputi yung mga gagamitin ninyo. Dito, naglalagay ako ng oxalic acid para mailagay ko yung mga filter at matanggal ang mga mantsa. Kung titignan ninyo, pagkahalo ko dito yung plated filter, nagsisimula na siyang mamuti. Pagkatapos ng ilang mekos-mekos, makikita ninyong namumuti na talaga. What? Ngayon naman, isunod natin itong mga nylon filter. At kailangan nating ibalibag o bitawan mismo para lahat ng mga dumi na nandun sa gitna nito ay matanggal. Tsaka naman nating ibabad to lahat ng mga 10 minuto o higit pa hanggang mapalabas ninyo yung kaputihan nito. Ngayon naman isunod natin yung sediment. Tanggalin natin yung guide niya, buksan at tanggalin ang mga buhangin nito at bato. Dito medyo nahirapan ako tanggalin yung filter niya mismo sa baba niya at kailangan ko mag-improvise para matanggal ito. No! God, please, no! 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 Sinubukan ko na rin basahin ito para ma-push pababa pero hindi talaga matanggal. Napakakulit ko talaga at tinusok ko pa. At tinusok-tusok pa nga talaga. Dahil hindi ko talaga matanggal, binabad ko na lang muna sa oxalic. At napansin kong parang natatanggal na siya sa oras na to. At doon nga sinilip ko at natatanggal nga siya mismo. Wow naman! Wow! Wow! Wow na wow talaga at pinahirapan ako nito.
Dito kailangan na nating linisan itong mga bato o yung mismong mga buhangin. At dito napapansin kong namumuti na lahat ng filters. At ito mismo, kailangan mo ma-shoot pabalik ulit hanggang bumaba. Kailangan sakto talaga. At isabay mo na yung foam pababa. Dito, ilagay na natin ang mga sediment sa lagayan niya. Talo! sorry. Dito, takpan na natin at linisan na natin ang mga lagayan niya. Dito pa lang nahihirapan na akong isuksok. Kailangan niyang kumagat talaga. Okay ka lang? Di ako okay. Pero okay lang yan. Isunod naman nating banlawan yung plated filter. Okay. Dito, kailangan na nating ibalik yung unfiltered valve at saka yung filter valve. Okay. May anak na. Filtered valve. At dito, natapos na din natin ang paglinis sa ating mga filter. Dito, dadaan yung row source papunta doon sa plated filter hanggang doon sa sediment filter at saka doon sa nylon filter natin. Dito naman yung UV light na papuntang reverse osmosis filter natin. At andun naman yung 0.1 filter natin hanggang papunta doon. May UV light din yung reverse osmosis natin. At meron din tayong T33 na carbon papunta doon sa storage tank natin at papunta doon sa alkaline filter natin. Salamat sa panonood. Kaartek or kabsak. Sa uulitin. Bye-bye.